Yan, pag mayroong sugat, dapat linisin muna. Going out, away, dun sa sugat. Babalik ba? Hindi. No. So, discard. Lacerated wound. Susunod, lilinisin ulit, linis. Pero kung super dumi, hindi makukuha ng ganito. May Sansaw sterile natin. water. Kunyari, betadine. Bahala nang bumili Kunyari, may si sterile EU. water na kung sobrang dumi, kunyari mga vehicular accident o kung ano man. Kawaginis. Minsan nagde-jet flush kami ng NSS or sterile water nililinis. No? Ganyan. Pag nalinis na, kunyari, betadine siya. Yan lang. Tapos, hindi kayo mananangin kaagad ng ganyan. Diba? Tatakpan niyo muna ng ice sheet. Ayan, sige. Ice sheet. Gupitin lang natin ang bilog. Kasi, napapansin ko yung mga tao, hindi nag-ice sheet eh. Napakadumi ng lugar para hindi ka mag-ice sheet kasi pag wala kang ice sheet, yung sinulid, kung saan pumupunta eh. Napakadumi nun. Koboy, talagang ginipit ng kamay. Ganyan ang buhay sa umang. Ayan. Ice sheet, yan. Yan. Ganyan, diba? Mag-gloves kayo, remember ha? Ngayon, merong magsiserve sa inyo ng syringe. Syringe ha? Usually, naka-gloves kunyari ako ha. Pero gamitan natin ng maliit na syringe. Ito yung dulo. Oo. Pero yung anesthesia hindi ganyan. Nasa bote, kunyari yung bote ng anesthesia. Ito ganyan. Sabi nga ni Dr. Tolentino, yan. Kunyari, ito yung sa anesthesia na lubate. May magsaserve sa akin kasi naka-gloves ako di ba? Nilalagyan namin minsan ng isang needle. Pinapasok din sa bote. Alam niyo naman yun, di ba? So, kunyari, ito na yung bote. Ganyan. Tinanggal ko yung needle, di ba? Kukuha muna ako ng lidocaine, Cylocaine, kung ilang cc. Sa bata may timbang kasi, so kung ilang ml. Kunyari lang yan, 6 ml. Tatanggalin ko na. Pagtanggal ko, kakabit ko naman yung isang needle na tinanggal ko. Bakit nagpapalit ng needle? Kasi pumupurol to eh. Alam nga naman, inject mo sa pasyente yung mapurol na. So, gagamitin mo yun nandito. Kaya may needle na nilagay dun sa bote. Okay? Nandyan na yan. Just in case kailangan nyo pa ng konti. Remember, may maximum amount ng anesthesia na dapat i-inject sa pasyente. Hindi pa, kung sabihin, Dok, masakit, lagay ka ng lagay. Merong amount. Okay? Tsaka, kung ito ay naitusok na sa pasyente, hindi nyo pwede itusok doon sa bote na anesthesia. Makahawa yung second, patient. Remember, may isa tayo nilagay. Hindi na tinatanggal yan hanggang sa matapos kayo. Tatanggalin lang pagtapos ko na. Tanggalin ulit. Magkuha tayo ng ulit, ito. Pakibuksan nga. Yan ha. Pan-local anesthesia natin, maliit. Kasi gusto ko masanay kayo na masakit yung needle na malaki. So, ang ginagamit natin, maliit. Ano tong gauge? 25. 23 yun malaki. Yung blue. Yan. Kunyari na lang, 25 to. Okay. Paano ba Lagyan yung tubig. Lagyan mo tubig. Pwede naman. Pwede natin sirain yan. Kunyari lang, kunyari. But mag-iingat kayo sa pagbabalik ng cup ha. Marami natutusok. Tsaka yung yung mga needle, minsan natutusok. Remember, pag may anesthesia na pala, kunyari, nandyan. Ang gagawin ninyo, may air. Sige. Pag may lumabas na, wala ng air. Okay? Importante ha, walang air. O, paano tutusok ng anesthesia? Sa skin ba? Sa wound ba? Saan? Saan? Around the area ng Sa skin ba? Sa wound? Sa wound, di ba? Kasi kung sa skin naman, gagawa pa kayo ng panibagong butas. Di ba? Yung sa wound na. Ganon. So, pwede ba itong sundutin? Pwede. Tsaka pag naglagay kayo ng anesthesia,
huwag kayong tusok ng tusok. Kung saan yung may anesthesia, yung unang tusok masakit. Pero, kung saan may anesthesia na, kanyari, nilagay mo yung dulo, tutusok kayo doon na. Baka kanya kaliwat kanan, edi lahat tinusukan nyo na masakit. Dapat yung susunod na tutusukan nyo, meron ng local anesthesia para hindi masakit. Ako naman, ang ginagawa kong style ko is gumigit na ako sa loob. Pag nag-i-infiltrate na ako ng konti, aspirate. Aspirate muna kayo, baka kasi may tamaang vein o artery. So, nag-aspirate, wala kunyaring dugo. Ayan. Nagpupush na ako. Ayan. Kaya ako gumigit na kasi pag winidro ko ng konti, nandun pa din ako sa tusok, hindi ako tumutusok ulit. Gigilid ko lang ng konti. Tapos, tusok mo ganyan, habang nag-withdraw ka, nagtutusok ka. Pag ganon. Yung natuto ko. Oo, ako, yan. Tapos, sunod-sunod. di ganyan. Tapos, Tama. Hindi ko winidraw. Hindi pa din ako tumutusok. Nilipat ko lang siyang pag ganon. Hanggang doon sa dulo. Tapos, nag-i-infiltrate ka na, makakarating na dito, tapos nagpupush ka pag ganon, hanggang sa matapos. Okay? Kung sa tingin mo hindi ka umabot, o yun, magdagdag ka ulit sa ibang area. Ganon, ha? Ganon. Ang ginagawa ko is gumigit na ako. Si Dr. Rowell, ako iba, ganito. Siya naman. Lagay ko rito, oo. aspirate, lagay. Hot, magtay ako ng mga 1 minute. Dahil may anesthesia na to, doon ako ulit. Aspirate, lagay. At another. Kanya-kanya eh. Basta importante, yung pain, yung pasyente hindi umaaray. Pag may umaaray, may mali doon sa ano mo. Katulad niyan, nilagyan ko, tinahin mo agad, masakit yun. Maghintay mo ng mga 3 minutes. Masakit yun. Oh, sorry. Sa bata, sa mga bata, hindi, kahit anong kausap niya, hindi makukumbinsi niya i-local yan. So, pag pediatric patients, yung OR talaga pinapatulog. No? Kung medyo malaki na makakausap, iba nga, tutuliin lang, di ba, local, ayaw pa din. So, I never do circumcision ng local na kakausap. Minsan kasi pag tusok mo, ayaw na eh. So, pag gusto talaga. Yung sa pag-infiltrate sa anesthesia, depende sa gusto ninyo. Sabi nga ni Dr. Tolentino, yung kanya, nilalagyan niya na, tapos medyo yung sensitivity nabawasan na dahil susunod siya sa sunod. Sa akin naman is, pasok ko dyan, tapos infiltrate, wini-withdraw ko ng kalahati, tapos pasok ako sa kabila, withdraw. Parang isang tusok lang ako, gumagapang lang, tapos withdraw, konti, pag gano'n naman pa kabila. Ito, hindi masyado masakit yan. Pero pag ginamit mo yung isa, yung blue, mas malaki. Malaki yung sakit nun. Ramdam na ramdam mo. So, ang gusto lang namin, alam niyo nasa wounds ko puso. Okay. Ilang minutes mag-aantay kayo. Okay? Sa